Kinabukasan, kailangang bumangon ng maaga si Jacob dahil kailangan niyang bumalik sa kanyang opisina para magtrabaho. Marami siyang napabayaang trabaho at mga meetings na hindi na-attendan, kaya hindi na siya pwedeng lumiban. Kahit pa kasi sabihin na siya ang nangunguna sa pag-aalahas sa bansa, hindi siya pwedeng magpabaya. Hindi lang naman kasi tungkol sa kita, kundi respeto na rin sa mga mamimili. Some of them are waiting him to create a new masterpiece at hindi niya ma-afford na hindi ito mapagbigyan. Kung hindi kasi dahil ang mga ito ay wala siya sa kinatatayuan niya ngayon. Isa pang dahilan, kaya maaga siyang gumising ay dahil magandang mood niya. Bati na kasi silang mag-asawa, kaya masiglang-masigla na siya. Yung tipong kahit anong hinanakit nila sa isa't isa ay madali silang nakakapagpatawaran dahil sa sila'y tunay na nagmamahalan. No more lies, yan ang napagkasunduan nila. Kapwa sila sumang-ayon na hindi na magsisinungaling, sa bawat isa't wala na rin maglilihim. Samantala, habang tulog pa si Charmaine ay sinamantala yun ni Jacob para maghanda ng kanilang almusal. Wala silang kasambahay ngayon kaya siya na mismo ang nagluto't nagtimpla ng kape. Inspired na inspired si Jacob ngayong araw. Papito-pito pa siya habang nagpiprito ng itlog. Basta ang liksi niya ngayon, ikaw ba naman ang uminom ng robust? Yun nga lang oral at handjob lang ang nakamit niya sa asawa. Hindi pa raw kasi ito pwedeng galawin dahil kakaraspa pa lamang. Ngunit kahit na ganun, napaligaya pa rin nila ang isa't isa. Isa yun sa napagpapadagdag ng init ng kanilang pagsasama. Matapos makaluto ni Jacob, isa-isa niyang nilatag sa square black glass table nila ang kanilang almusal. Animoy nasa isang restaurant ang kakain dahil mabusisi niya itong inayos. Maging ang mga simpleng pagkain ay pliniting niya pa. Ganun ka-creative si Jacob. Babe, good morning. Ano yung ginagawa mo? Uwi ka ng kagising lang niyang asawa. Nakatayo ito sa may pinto at nakasuot na ng bathrobe. Kanina kasi hubad pa itong nang iwan niya. Naabutan kasi niya ito na nagagarnish ng basil leaves in a chef way. Gising ka na pala. Sakto, naghahain na ako. Nahihiyang sabi ni Jacob. Lumapit si Charmaine sa kanya tumalik sa pisngi niya. Hindi naman nakontento doon si Jacob at halik sa labi naman ito ang kanyang ginanti. Kamusta ang tulog ng babe ko? Malambing na tanong niya habang inaalalayan itong maupo. Siyempre masarap. Bati na kasi tayo eh. Well, me too. Kagabi lang din ako nakatulog ng mahimbing. Ikaw kasi, ginalingan mo kagabi. Biglang piyok ni Jacob. Natawa tuloy si Charmaine. Para nagbibinata ha? Hindi yun dahil dun no. Dahil yun sa kakaungol ko kagabi. You amaze me babe. I'm really like that. Gawin ulit natin yun mamayang gabi. Oo na. Sa ngayon, kumain na muna tayo at baka malate ka pa niyan. Oo nga pala. Hanggang sa hapagkainan na hindi na walang sweetness nila, palibasa yung mga kababati lamang ay panay ang subuan nila. This time ay si Charmaine naman, ang mas sweet after kasi nilang kumain ay nagpresento na siya sa asawa na siyang mag-uurong. Babe, ako na, gawain namin to. Maligo ka na. Wika niya mula sa likuran na nag-uurong na si Jacob. Binatawa naman kaagad ni Jacob ang hinuhugasang baso at binigay yun kay Charmaine. Si Charmaine naman ngayon na nakaharap sa lababo at nasa likod na niya si Jacob. Nagsimula na magsabon si Charmaine nang may maramdaman siyang matigas na bagay na tumutusok sa kanyang likuran. Kamuntik na tuloy niya mabitawan ang hawak niyang baso dahil sa kaharutan nitong si Jacob. Do you feel it, babe? He is angry again. Mapangakit nitong sabi habang kinakaskas maigi kay Charmaine ang kanyang kahabaan. Palibhasa yari sa silk ang suot ni Charmaine na robe kaya damang-daman niya ang sandatang gustong sumalakay sa kanya. Babe, don't tease me. Hindi ako makapaghugas ng maayos. Sabihin mo dyan sa alaga mo, mamaya na ng gabit ngawit pang mga pangako. Oh really? I'm sorry babe, akala ko kasi sanay ka na sa size ko eh. Pagyayabang ni Jacob. Kaya nga, nagtataka nga ako babe kasi parang dumoble yung sukat. Akala ko nga maglalak yung pangako eh. Yes babe, bakit? Ano bang akala mo? Hindi na nakapagsalita si Jacob dahil natatawa siya sa kanyang sarili. Sige, uulitin ko na lang ulit mamaya, pero sa ngayon, maligo ka na at late ka na. Okay babe, mamaya ha? Kagad na nagtungo si Jacob sa CR at iniwanan na niya sa kusina ang nag-uurong niyang asawa. Tama nga ito, late na nga siya kaya tinapos niya ng kanyang paliligo sa loob ng 5 minuto at sa pagbibihis naman ay another 5 minutes. Isang mabilis na suklay lamang sa harap ng salamin ng kanyang ginawa at saka nagmamadaling lumabas ng kwarto.
Mabilis ang halik lang din sa labi ni Charmaine ang kanyang ginawa. I have to go, babe. Mamaya na lang ha. I love you big time. Wika pa nito bago lumabas ng kondo. Lakad takbo din ang ginawa niya. Papuntang elevator kaya mabilis siyang nakasakay at nakarating sa parking lot ng kondo. Nang paandarin na niyang makina ng kanyang sasakyan ay bigla namang nagring ang cellphone niya. Tss, mamaya ka na. Sinubukan niyang baliwalain ito ngunit patuloy pa rin ito sa pagtunog. So, no choice na siya kung hindi sagutin na lamang ito. Nang sasagutin naman niya ay saka naman ito namatay. Napakunot siya ng noo pagkatingin sa screen. 32 missed calls? Sino kaya to? It came from unknown number kaya siya napaisip. Jacob, please answer the phone. We need to talk. It's a serious matter. Kung ayaw mong through phone, magkita na lang tayo ng personal. Text galing sa unknown number. Wala talagang ka-idea si Jacob kung sino yon. Base sa text messages kasi nito'y mukhang matagal na niya itong kakilala. May I know who is this? If this is about business matters, please contact my secretary. Reply niya rito, sabay ignore ng number at saka mabilis na pinatakbo na ang sasakyan. Pagdating niya sa kanyang opisina ay kaagad na nagsiyukuan ang kanyang mga tauhan sa kanya. Hindi ito mga makatingin ng diretso sa kanya, bagay na sanay naman na siya. Taas noo pa siyang lumakad patungo sa elevator na boss talaga ang datingan. Hanggang sa makarating siya sa kanyang pinaka-opisina ay ganun din ang naging reaksyon ng mga tao noong maging si Odette na kanyang sekretary. Anong problema nila? Tsk. Dito na siya nagsimulang magtaka at dahil hindi na niya ginawang big deal yun, tinuna lang niya ang kanyang sarili sa tambak na trabaho. Makalipas ang 3 oras ay tumunog ang intercom. Sir, nandito po si Mrs. Cueva sa labas. May ibibigay daw po sa'yo. Saad ni Odette sa kabilang linya. Okay, papasukin mo. Sagot naman ito sabay tayo. Pagbukas ng pinto, isang magandang ngiti kaagad ni Charmaine ang sumalubong sa kanya. Napakaganda nito, suot ang kulay yellow na summer dress at messy bun na pagkakapusod ng buhok. This made Jacob's day. Naiwan mo kasi sa bed tong planner mo, baka kako importante kaya. Napatigil si Charmaine sa pagsasalita nang makita niyang bukas ang zipper ni Jacob at kulang na lang ay kumuwala ng anaconda niya. Wala namang ka-idea si Jacob kung bakit ito napahinto sa pagsasalita kaya sinundan niyang tingin ito. Shit, dali-dali niya yung sinara. This is... Napatalikod siya kagad para isara ang zipper niya. Dali-daling pinunasan ni Jacob ang mga tumilamsik na katas niya sa kanyang lamesa. Medyo natataranta pa nga siya dahil apurat tunog ng intercom. Shit, bakit ba nagmamadali sila? Sa isip-isip niya. Mabilis niyang inayos ang kanyang sarili at pagkatapos ay inisprayan pa ng pabangong paligid para mawalang amoy sunrocks at nang sa tingin niya maayos ng lahat ay saka lamang siya naupo sa kanyang presidential chair at pinindot ang intercom. Odette, sige, papasukin mo na si Atty. Medrano. Kunwari busy siya sa harapan ng computer at namumroblema sa trabaho. Nadatan kasi siya ni Atty. Medrano na hawak-hawak pang kanyang noo habang nakatutok ang atensyon sa computer. Mr. Jacob, pwede ba kitang maabala sandali? It's a serious matter. Wika nito sabay na upo sa may tanggapan ng CEO's table. Agad naman itong binalingan ng tingin ni Jacob. How serious? Pabulong na tanong niya rito. Very confidential. Mabilis na sagot naman ng attorney. Dito na sinanyasan ni Jacob ang kausap na wag munang magsalita. Dinukuang niya ito upang ipaalam na nasa kabilang kwarto lang ang kanyang asawa. Shh, my wife is there. Tungkol ba saan yan? May inang pagkakasabi niya. Well, I think babalik na lang ako mamaya kapag nakauwi na lang siya. Hindi niya pwedeng marinig ang pag-uusapan natin. Na-curious tuloy si Jacob. Mukhang masyadong ang private yon kaya ultimo asawa niya bawal itong marinig. No, stay here. Pauwi na rin naman ang asawa ko. Give me 10 minutes. Ihahatid ko lang siya sa baba. Paalam niya sa kanyang attorney. Tumango naman ito't pagkatapos ay tumingin sa relong pambisig. Si Jacob naman ay dali-daling pinuntahan si Charmaine sa secret room upang sabihin na may emergency meeting siya kaya ihahatid na niya ito sa baba. Buti na lang din at hindi na ito nagtanong. Kumaway at ngumiti pa ito kay Atty. Medrano bago sila lumabas ni Jacob ng pinto. Pinahatid na lamang niya ito sa isa sa kanyang mga tauhan at saka nagmamadaling bumalik. After 10 minutes ay nakabalik na agad si Jacob sa kanyang opisina. Binilinan niya si Odette na wag silang aabalahin sa pag-uusap dahil importante ang pagmimitingan nila. Pagkapasok niya sa loob ay nilak niya na ang pinto for safety at pagkatapos ay saka siya muling hinarap ang abogado. So ano ba yun?
Kinakabahan tuloy ako. Hindi ako sanay na ganito ka kumakating sa akin. Isang malalim na buntong hininga muna ang ginawa ni Atty. Medrano bago nag-umpisang magsalita. You know, Jacob, honestly, hindi ko alam kung saan at paano ko ito umpisahan kaya mamili ka na lang kung anong gusto mong unahin ko. Napakunot tuloy ng noo si Jacob. Attorney, direct me straight to the point. Tungkol ba kasi saan yan? Medyo naintriga na si Jacob sa sasabihin ng kanyang abogado. Nainis na rin siya dahil binibitin pa siya nito. Tungkol ito sa kasal niyo ni Charmaine, Jacob. Nagkaroon kasi ng problem sa pagre-rehistro ng kasal niyo dahil hindi raw mentally prepared si Charmaine ang pinakasalan mo. What? Paano nagka-problema? Anong kinalaman ng pagkakaroon niya ng amnesia sa pagre-rehistro? Attorney ka hindi ba? Ipaliwanag mo nga sa akin na mabuti. Nagsimula na magtaas ng boses si Jacob sa kausap. Hindi niya inaasahan na tungkol sa kasal pala nila ang serious matter na sinasabi ni attorney niya. Sige, ipapaliwanag ko sa iyong maigi. Kahit maski ako'y naguguluhan. Inilabas ng abogadong attache case nito at pinatong sa lamesa. May mga kinuha rin itong mga papeles mula sa loob nito na hindi malaman ni Jacob kung anong mga yon. Remember noong nag-take over ka sa Lesotho? We submit her medical reports to its shareholders. Kaya ka nagkaroon ng power sa Lesotho is dahil you announced there na not capable si Charmaine na i-handle ang kumpanya dahil may sakit nga ito at walang maalala. With her medical, mabilis kang nakapag-take over sa Lesotho dahil nga mag-asawa na kayo. Nagawa mong ilipat sa kamay kung lahat ng kapangyarihan sa kumpanya dahil nga may sakit ka mo si Charmaine na asawa mo. But after a month, biglang bumaliktad yung family attorney ng mga Soto. They request an investigation towards you. And Charmaine at dito nila napag-alaman na hindi pala dapat na maging valid ang kasal nyo dahil may sakit na amnesia ang asawa mo. Ang lumalabas tuloy dito ngayon ay pinakana mo lang ang lahat para sa interest mo sa Lesotho. Napinilit mong may kasal sa asawa mo, ganun. Napahampas na lamesa si Jacob sa gulat. Hindi niya inaasahan na may ganito na palang nangyayari at wala siyang kamalay-malay na pina-invalid na pala ang kasal nila. You know that's not true, attorney. Alam mo matagal na kaming nagmamahalan kaya ako siya pinakasalan. At isa pa hindi pala totoong may amnesia si Charmaine. Actually, late ko na lang yun nalaman. For Pete's sake naman, bakit nagkaganon, attorney? Ibig ba sabihin nun, we're not yet married pala? Sad to say, hindi. I tried to tell you about this pero masyadong maraming nangyari this past few days kaya ngayon ko lang ito nasabi. Attorney, paano na ngayon yan? Hindi to pwede. Biglang nasira ang mood ni Jacob. Hindi niya alam kung bakit ito nangyayari. Kung kailan ayos na silang mag-asawa ay may bago na namang dumating na problema. Sa ngayon, wala na tayong magagawa about sa kasal niyo. Hindi naman ito problema, pwede naman kayo magpakasal muli. Ang problema mo lang ngayon ay kailangan mo ng bitawan ng Lesotho. Ayon kasi sa napag-alaman ko, nagsampang attorney nila ng kaso laban sa'yo. Ang may papayo ko lang sa'yo is pag-usapan nyo na lang na mag-asawa ang susunod yung gagawin. Ano? Anong kaso naman? I don't sure kung ano-anong mga yun pero ang balita ko ay 3 kaso daw yun. Para kasing setup daw ang ginawa mo at ang asawa mo lang. Si Charmaine lang ang makakatulong sa'yo. Papirmahin mo siya sa katunayang wala siyang amnesia. It will help a lot in your situations. Attorney, you are right. Kailangan ko nang bitawan ng Lesotho dahil puro problema lang binigay sa akin ng buwisit na kumpanyang yan. Kakausapin ko na lang si Charmaine tungkol dyan. At sinasabi mong kaso, haharapin ko yan kung ano-ano pa yan. Kaya sige, mamaya, ipapacheck up ko ng asawa ko para patunayan sa kanila na walang sakit na amnesia ang asawa ko nung pinakasalan ko. Nagawa-gawa niya lang ang sakit na yun dahil may personal siyang dahilan. Sige, balitaan mo na lang ako. Don't worry, I will help you with your problems but for now, I have to go. Tulalala si Jacob habang pinagmamasdan ng kanyang abogado habang papalabas ito ng pinto. Hindi niya alam na magiging problema pa sa kanilang pagsasama ang pangingialam niya sa Lesotho. Samantalang wala naman siyang masamang intensyon dito. Ang problema tuloy niya ay kung paano niya ito ipapaliwanag sa asawa niya kapag nalaman. Siguradong mamumroblema kasi ito kapag nalaman. Binalibag niyang nahawakang vase sa dingding sa sobrang inis. Yung akala niyang pagmamayari na niya't hindi pa rin pala sila ganap na mag-asawa. Nang mahimasmasan ako'y dito lamang ako nakapag-isip ng maayos. I have to tell to Charmaine about this. Kailangan niyang malaman na nagkaproblema ang kasal namin at dahil yun sa pagpapanggap niya na may sakit siya. Kung hindi niya kasi ginawa yun ay malamang na hindi sana kami hahantong sa ganito.
Kung sabihin ko naman siya na ganun ay sure akong sisisihin niya ang sarili niya sa mga nangyayari. According to my attorney, 3 kaso raw ang sinampas sa akin ng attorney ng mga SWOT at hindi rin makakatulong kung aminin man niya na isang pagpapanggap lang ang pagkakaroon niya ng amnesia. Ganito kasi yon, kapag inamin yung nagpapanggap lang siya na may amnesia siya ay magkakaroon na ng bisa ang kasal namin, ngunit ako naman ang malalagay sa alanganin. Kahit pa kasi sa tignan ay ako ang lalabas na may mali dito dahil nga nagpasa ako ng medical niya na nagsasabing may sakit siya. Makukulong lang ako dahil sa pamimeke ng dokumento, which is wala naman akong kamalay-malay. Nakuha ko kasi ng buong Lesotho dahil sa mag-asawa nga kami. Now, kung mananatili pa rin si Charmaine sa pagpapanggap sa kanyang sakit na amnesia, ay may ilulusot kong kaso at lilinis ang pangalan ko but the consequence is mawawalan nga ng bisa ang kasal namin. Gulong-gulo na talaga ako ngayon. Ang hirap ng sitwasyon ko ngayon. Nadagdagan pa ang isipin ko. Para ako naglalakbay sa isang malawak na karagatan na bangka lamang ang gamit. Buti na lamang naalala ko sinabi kanina ni attorney na hindi naman problema kung hindi invalid ang kasal namin. Pwede naman kasi kami magpakasal muli. Tama, okay na naman kami ni Charmaine. At sigurado ko na kahit ilang beses ko siyang hiyaing magpakasal ay papayag at papayag siya sa akin. Kaya ngayon, buo ng pasya ko. Pumapayag na akong mawala ng bisa ang kasal namin ni Charmaine at paninindigan na may amnesia nga siya para humina ang kaso na isasampa sa akin. Ako lang din naman na nakakaalam na wala siyang sakit kaya magiging madali lang ang lahat. Isa pa ay wala naman akong ginalaw na kahit ano sa Lesotho. Gusto lang talaga itong isave, yun lang. Samantala, dahil mabilis ako nakaisip ng solusyon sa problemang ito ay mabilis na kumalma ang aking isipan. Nakapagtrabaho ako muli at nagawa kong tapusin ang mga dapat kong tapusin. Naisip ko rin na hindi naman pala ito ganito kalaking problema kaya hindi ko na ito ipapaalam kay Charmaine. Bukas lang din ay masasettle ko na ito dahil tinext ko ng aking abogado na pumunta rito bukas para pag-usapan ang susunod naming hakbang. Sorry na lang talaga sa mga abogado ng Lesotho dahil hindi nila kayang isip ng isang Jacob Cuevas. They were wasting their time for investigation. Wala silang mapapala. Makalipas ang maghapong subsub sa trabaho ay nakauwi na rin ako sa kondo. Nandoon na datnan kong asawa ko na nagluluto sa aming hapunan. Hi babe, nandyan ka na pala? Kagad nitong binitawan ng hawak niyang sandok para salubungin ako ng halik. How's your day babe? Ano yung niluluto mo? Amoy masarap ha? Wika ko sa kanya sabay halik sa kanyang leeg. Eto, okay naman. Na-bored kasi ako kanina kaya nanood ako ng mga cooking tutorial sa YouTube. Kaya heto, pinagluto kita ng pininyahang manok with love. Sige. Kakainin kita, Este. Kakainin ko yan mamaya. Pahinga lang ako saglit sa kwarto. Masyadong stressful ang pagbabalik opisina ko. Feeling ko tuloy nahagard na ako. Hindi naman halata, pogi ka pa rin naman. Halata lang na pagod ka, kaya sige na. Mamahinga ka na muna't maaga pa naman. Okay babe, para rin makakuha ko ng lakas para mamaya. Piniga ko pa siya sa pang-upo bago ako pumasok ng kwarto. Pagkapasok ko sa loob ay kaagad kong nilapat ang likod ko sa malambot naming kama. Tunay nga pala talagang nakakapanghina ang mga alalahanin. Buti na lang at nakaisip agad ako ng paraan. Now ang problema ko na lang ay kung paano ko sasabihin kay Charmaine na huwag muna siyang lalabas ng unit. Hindi ko kasi pwedeng aminin sa kanya kung ano bang mga nangyayari ngayon. Hindi naman kasi sa pag-aano ay kilala ko si Charmaine. Hindi niya ito maintindihan at malaki ang posibilidad na bigyan niya pa ito ng masamang kahulugan. Overthinker siya pero madalas ay nauwi lang sa problemang nagiging desisyon niya tuwing maharap siya sa problema. I will solve it alone na lang. Madali lang naman ito basta wag lang siyang may ibang pagsasabihan tungkol sa pagpapanggap niya sa sakit niyang amnesia. After 2 hours of thinking ay narinig ko nang bumukas ang pinto. Is Charmaine wearing a big smile? Okay ka na babe? Let's eat? Yes babe, sunod na ako. Pagkalabas ko ng kwarto namin ay nakita ko nakaprepare ng lahat sa lamesa. Kaagad ako naupo sa tapat niya at hinayaan siyang pagsilbihan ako. Mag-asawa pa rin naman kami kahit na nawala ng bisa. Hindi ko naman kasi ipapaalam sa kanyang tungkol doon. Papakasalan ko na lang ulit siya. Maybe sa simbahan naman. Pagkatapos niya akong ipagsandok ng kanin at lagyan ng ulam, ang aking pinggan ay nagsimula na kaming kumain. Napakapino ng kanyang pamamaraan ng pagkain. Lalo tuloy akong naiilang kung paano ko ba umpisahang sabihin sa kanya na huwag muna siyang maglalabas. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin yun sa kanya in a way na
hindi siya makakahalata. Babe, totoo ba yung sinabi mo kanina na pogi pa rin ako kahit stress? Pag-umpisa ko sa usapan, napatigil tuloy siya sandali sa pagkain. Oo naman, hindi naman nabawasan ang pagka-hot mo kahit na-stress ka. Bakit nga pala na-stress ka? Tanong niya. Sa wakas ay pwede na akong umentra. Paano naman kasi hindi ako may stress? 2 weeks akong duty sa iba't ibang lugar. Grabe, iisipin ko pa lang ang magiging sitwasyon ko noon, nakaka-stress na. Biruin mo, biyahe pa lang, toxic na. Pagsisinungaling ko, this time ay ako na lang ang nag-break sa aming kasunduan. Nagsinungaling ako sa kanya, hindi naman dahil wala lang. Nagsinungaling ako for our sake. Tsaka kasi nga hanapin at hahanapin siya ng mga investigador at malaking problema kung malaman ng mga yon na wala ng sakit si Charmaine. Ganun ba? Hassle nga yun. Pero hindi ko naman siguro papayag kung hindi yun importante. 2 weeks lang naman yun sa kauwian ka pa naman, hindi ba? Yup, of course. Pwede bang hindi kita uwian? Di namatay ako. Pambubola ko pa. Mukha namang nakumbinsi ko siya. Madali siyang naniwala sa lahat ng aking sasabihin dahil nag-promise nga kami na wala nang magsisinungaling sa isa't isa. Yun naman pala, massage na lang kita kapag uuwi ka. Sounds great. Bigla akong ginanahang kumain matapos ko siyang mapaniwala. Kaya naman kasi ako nagsinungaling, iyon ay dahil para hindi na niya uulitin ang biglaan niya pagpunta-punta sa opisina. Hindi pa kasi siya pwedeng magpalabas-labas hanggat hindi ko pa nasasettle ang problema. Kinabukasan, hindi ako nagpahalata sa kanyang nagmamadali akong umalis. I act normal. Sabay kaming gumising, nagkape at naglambingan bago ako umalis. Masaya ko siyang iniwan sa kondo at ako naman ay mabilis na pinaandar ang sasakyan patungong opisina. Maaga ko kasing pinapunta ang aking personal attorney para maidiscuss ang aking plano. At dahil pareho kaming professional pagdating sa oras ay halos sabay lang kami ng dating. Again, binilin ko sa aking secretary na huwag kaming abalahin dahil importante ang aming pag-uusapan. So ano nang naging desisyon mo? What's your next step? Diretsahan tanong niya sa akin. Attorney, matagal ko itong pinag-isipan kahapon. Inaral ko itong maigit buo ng aking pasya. Payag na akong mawala ng bisang kasal namin ni Charmaine. We will stick to what they know. Yun na yung paniniwala nila na may sakit ng amnesia ang asawa ko. I will marry her agad na lang. Napag-usapan niyo na yan? Pumayag siya? Actually, no. Hindi namin napag-usapan. Mas maigi kasing tayo na lang ang makakaalam nito. Okay, sa tingin ko rin naman ay ito ng best decision for now. Mawawala nga lang sa yung full power sa Lesotho dahil babalik ang kalahati ng shares kay Charmaine. But still, nasa iyo pa rin naman ang kalahati, bali 50-50 na kayo. Good thing, parang wala rin namang nawala sa iyo dahil magiging mag-asawa pa rin naman kayo soon. Yun nga attorney, sa ngayon ang problema natin na yung isasampa nilang kaso sa akin. Ano, may balita na ba about dun? Sad to say, wala pa. Padadalan ka naman nila ng demand letter, but don't worry, malakas ang laban natin. Ay, sana nga. Ang dami ko pa kasi nga ayusin ngayon dito sa kumpanya. Sumabay pa yan. Hindi mo naman kailangan na pakagalingan pa, Jacob. Nasa iyo na lahat ng pabor ngayon. Wala ka ng kakompetensya sa negosyo dahil para mo na rin pagmamayari ang Lesotho. Kaya ang ipapayo ko na lang sa iyo ay humanap ka ng doktor na pwede mong bayaran para palabasin na nag-undergo si Charmaine ng mga therapy at treatment sa kanyang sakit. Ipa-assessment mo siya para may maibala ka sa kanila na gumaling na ka ang asawa mo. Yeah, madali lang yan. Marami akong kliyenteng doktor. After ko namang magawa yun, palalagi ko na gumaling na nga siya sa result. Anong next kong gagawin? Pwede na kayong magpakasal and then tapos ng problema mo. Okay, I got it. Thank you, attorney. Thankful ako at may attorney ako na mataba ang utak. Hay, sana talaga after nito'y matapos na. Matatapos rin yan, tiwala lang. O paano, mauna na ako. If may katanungan ka pa, just call me. I'm 1 call away. Matapos na umalis ni attorney, magsimula ulit akong harapin ang tambak kong gawain. Hindi ko na nirush ang sarili ko sa pagtatrabaho. May punto naman kasi ang aking abogado. Hindi na ako dapat mabahala dahil wala naman akong kalaban. Mas inintindi ko ba yung payo niya na umupa ng doktor na magpepeke sa kanyang medical. Totoo naman na wala siyang amnesia, yun nga lang kailangan ko pa rin gawin ito para maidaan sa tamang proseso. Don't worry Mr. Jacob, sisiw na sisiw lang yung pinapagawa mo. All I need is pipirmahan mo siya dito sa record paper dito sa ospital. Kapag nakapirma na siya ay magiging mabilis ng lahat. Naku, maraming salamat sa iyo Dr. Padilla. Ipapakuha ko na lang dyan yung mga kailangan niyang pirmahan.
You are always welcome. Inutusan kong isa kong tauhan na kuhanin kay Dr. Padilla ang isang confidential brown envelope. Wala pang isang oras ay nakarating na dito sa opisina. Now, kailangan na lang niya itong mapirmahan para matapos na. Okay, thank you again. Pag-uwi ni Jacob sa bahay ay kagad na niyang niyakap si Charmaine na siyang busy sa pagwawalis. Nakatalikod dito sa kanya kaya nagulat ito sa kanyang ginawa. Oh babe, nandyan ka na pala. Nagulat naman ako. Hindi nilis ni Jacob kay Charmaine na nakapulupot niyang kamay sa bewang nito. Babe, hindi mo naman kailangang maglinis. Mapapagod ka lang, ang dapat ay namamahinga ka lang. Baka mabinat ka niyan. Naboboard kasi ako dito sa kondo. Anong gusto mong gawin ko? Isipin lang kita maghapon. Mabilis siyang pinihit ni Jacob paharap. Pwede naman, kaso pala, baka masamid ako. Pagbibiro nito. Kinaltukan naman siya sa noo ni Charmaine ng mahina. Ikaw talaga? Kamusta nga palang araw mo? Saan ka naka-duty ngayon? Na-on the spot question si Jacob sa tanong na yun. Yun kasing dinahilan niya kay Charmaine para hindi ito pumasyal sa opisina. Sa Pampanga kami babe. Grabe, sakit ng puwet ko sa sobrang traffic. Pagsisinungaling niya sa asawa. Ituro niya pang kanyang balakang at kunwari nag-inat-inat. Nagugutom na nga ako Ano nga palang niluto mo? Ang layo pala babe. Hamot ihilutin kita mamaya para mawala ang pangangalay mo. Mabilis siyang napaniwala ni Jacob na sa Pampanga nga ito dumuti. Adobo nga palang niluto ko. Halika na kumain na tayo't nang makapagpahinga ka na. Yun, paborito ko yun. Naupo na sila sa lamesa at pinagsaluhan ng pagkain na kahain. Si Charmaine ay tahimik lang na kumakain samantalang si Jacob ay hindi mapakaling isip kung anong maganda niyang idadahilan kay Charmaine para mapapirma ito sa medical reports na pinapagawa niya sa doktor nito. Hindi kasi niya pwede itong diretsahin. May hinang pangintindi kasi nito at baka lalo lang gumulo. Kaya muling napilitang magsinungaling si Jacob. Babe, nga pala, may kailangan pala akong papirmahan sa'yo. Mamaya pagkatapos nating kumain. Pagbubukas niya ng usapan. Siyempre, expected na magtatanong si Charmaine kung para saan yun. Sige, para saan? Sa ano babe, sa SSS mo. Iaano kasi kita, ikukuha kita ng SSS mo. Jacob is not good at lying. Mabuti na lang at mabilis ang utak niya kaya madali siyang nakakaisip ng dahilan. Kaso nga lang mukhang hindi lahat ay uubra kay Charmaine. Pero meron na akong SSS babe. SS mo nun dalaga yun. Kasal na tayo kaya dapat na yun ng pabago. Oo nga no. Sige mamaya paalala mo sa akin. Nakahinga na maluwag si Jacob matapos mapapayag si Charmaine. Ito na kasing huling hakbang na gagawin niya para mawala na ang kanyang isipin tungkol sa Lesotho. Kaya naman matapos nilang kumain na nilabas niya kagad ang 2 typewriting mula sa brown envelope. Sinadya niya sa kwarto ito papirmahan para medyo madilim at hindi mabasa ni Charmaine na nakasulat. Eto babe dito ka pumirma. Ngayon may asawa ka na, dito naman ang pirma mo ng dalaga. Dito ba babe? Yap. Hindi naging mahirap para kay Jacob ang papirmahin si Charmaine. Eksperto na kasi si Jacob sa mga ganitong kalakaran dahil sa kanyang negosyo. Yun nga lang nagigilty pa rin siya kahit papaano. Ang tinatatak na lang niya sa kanyang isipan ay para sa ikakabutit ikakatahimik naman nila itong lahat. Kinabukasan, dating gawi, sabay silang nag-almusal at pagkatapos ay naglambingan muna bago umalis. Hindi na nagbilin si Jacob kay Charmaine na huwag itong pumunta sa kanyang opisina dahil alam naman ito na mahigit 10 araw siyang hindi duty sa kumpanya. Yun kasing palusot niya. Pagdating niya sa kanyang kumpanya ay kaagad niyang tinawagan ang kanyang attorney na kompleto ng hinihingi nitong papel na kakailanganin sa pagsasaayos ng problema na kinakaharap niya. Pinagkatiwala niyang lahat yun sa kanyang abogado dahil mas may alam ito tungkol sa mga bagay-bagay pagdating sa mga legal actions. Maya-maya pa'y biglang may tumawag sa kanyang cellphone. Anong number yun kaya hindi niya sinagot? Lately kasi nadadalas tumawag ang number na yun. Ngunit hindi niya alam kung sino at dahil naririndi na rin siya sa paulit-ulit na tawag nito ay napilitan na rin siya nitong sagutin. Hindi din naman kasi niya malalaman kung sino yun kung hindi niya pa rin sasagutin. Hello? Hello, Jacob? Hello, yes, speaking. Who is this? Jacob, si Honey to. Nung nakaraan pa akong tumatawag sa'yo kaso hindi ka sumasagot. Napataas ng kilay si Jacob matapos magpakilalang tumatawag. Mukhang alam na niya kasi kung bakit ito tumatawag. Ikaw pala yan. Pasensya ka na. Akala ko kasi prank caller lang Saka busy din ako nitong mga nagdaang araw. Bakit ka ba napatawag?
Jacob, ganito kasi yun. Bale, kailangan ko kasi ng tulong mo. Kailangan ko kasi ng pera at ikaw lang ang taong naisip ko kaya nakakahiyaman ay lalapit sana ako sa'yo. Hindi nga siya nagkamali sa kanyang iniisip. Palibasay, napangakuan niya ito kaya paniguradong papanay-panay na naman siya nito. Okay, I got it. Magkano kailangan mo? Diretsa niya ito dahil alam naman niyang pera na naman ang kailangan nito. Jacob, hindi lang kasi perang hihilingin ko sa'yo. May importante din akong sasabihin sa'yo. Pwede bang pumunta dyan sa opisina mo? Busy ako, honey. Sabihin mo na dito sa phone. Hindi na natapos ni Jacob ang kanyang sinasabi dahil bigla na siya nitong pinatayan ng tawag. Napabuga siya ng hangin dahil isa pa si Honey sa dumagdag sa kanyang problema. Gusto niya itong prangkahin na huwag nang tumawag-tawag dahil hindi na magandang tignan yun. Baka si mamay malaman ni Charmaine ang tawagan nila at mag-isip pa ito na hindi na naman maganda. Sa isang banday naroon din ang awa niya para rito. Malaki kasing pagkakahawig ni Honey kay Lucy kaya kahit papaano hindi niya ito masungitan. Kung matatandaan kasi kahit hindi ni intensyon ni Jacob na mamatay ang dating asawa ay may nagigilty pa rin siya dahil kung hindi niya ito dinala sa mental hospital ay hindi mababaliw at masasagasaan at hindi ito mamamatay. Makalipas ang 2 oras ay muling tumunog ang intercom. Sir, may tao po dito sa labas. Si Miss Honey daw po. Parang sinilaban ng puwat ni Jacob matapos malamang nasa labasan ng kanyang opisina si Honey. What? Tell her na wala ako dito. Sir, nasabi ko na po na nandyan kayo sa loob eh. Shit. No choice na tuloy siya. Kung hindi, papasukin na lang ito. Charmaine's point of view. Kahit anong paglilibang ko, hindi pa rin mawala-walang pagkainip ko. Nakapagwalis na ako, nakapagmapatalos mabaligtad ko na ang buong kondo ni Jacob sa kakalinis kaso hindi pa rin mawala-walang pakaburyong kong ito sa bahay. Para bang namimiss ko kaagad ang amoy ni Jacob. Ano kaya kung pumunta ako doon sa opisina? Maglinis kaya ako doon? Tama, maglilinis ako doon hanggang sa dumating siya. Kilala naman ako doon na asawa ng CEO kaya sigurado akong papapasukin ako sa loob ng office ni Jacob. Dali-dali ako naligot, nagbihis at mabilis na bumaba ng kondo. Sakto naman sa pagbaba ko may dumaan na kaagad na taxi at tuminto sa harap ko. Manong, sa Luxury J? At dahil malapit lang ang kondo namin sa opisina ni Jacob, ay mabilis na ako nakarating. Pagpasok ko sa lobby kaagad akong sinalubong ng magandang ngiti ng mga empleyado doon. Hi Ma'am Charmaine! Wow, ang ganda talaga ni Ma'am. Bagay na bagay sila ni Sir Jacob. Ang ganda naman ni Ma'am, parang artista. Bigla tuloy na mula ang mukha ko sa mga papuring narinig ko. Para tuloy akong tangang mag-isang nangingiti sa loob ng elevator. Pagdating ko sa floor na kinaroroonan ng mismo opisina ni Jacob ay kaagad ko nang inayos ang sarili ko. Pinigil kong pangiti ko dahil nakita agad ni Odette ang pagdating ko. Hi Ma'am Charmaine, ang fresh yun naman po today. Pinapunta kayo ni Sir Jacob? Ha? Paano niya kaya yun naitanong? Siyempre hindi ako papuntahin ng asawa ko dahil wala naman siya rito. May kausap lang po siya sa loob. Upo muna kayo. Sa tingin ko po papalabas na rin yun kasi kanina pa po siya nasa loob. Si Jacob? Paglilinaw ko. Opo, si Ma'am Honey po yung nasa loob. Kilala niyo po ba siya? Siya po yung dating secretary dati ni Sir. Dito na napakuyom ang kamao ko. Yes, kilalang kilala ko si Honey at alam kong may gusto siya sa asawa ko noon pa man. Ang kinagagalit ko lang ngayon is nagsinungaling sa akin sa Jacob. Kaya ba niya sinabing jumuduty siya sa malayo ay dahil para hindi ako pumunta rito? Para hindi ko sila mahuli? Akala ko ba tambak ang trabaho niya? Bakit kanina pa raw nasa loob si Honey? Oo, kilala ko siya. Sige, pasok na ako sa loob. Hindi ko alam kung ano magiging reaksyon ko kapag nakita ko si Jacob at si Honey sa loob. Ano naman kayang dadahilan ni Jacob sa akin ngayon? Huling-huli ko nang nagsinungaling siya. Ano kayang mangyayari ngayong nalaman ni Charmaine na nagsisinungaling sa kanya sa Jacob? Anong aabutan niya sa loob ng opisina? Ano kaya ang pakay ni Honey? Bakit ito gustong makausap ng personal si Jacob? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.